Ito magawa ni Hobby. For today's video guys, gagawa tayo ng bagong recipe. Ito yung gagamitin natin, luyang dilaw. Para mag-brown yung ating tulay ito, at saka yung luya na native, at saka mayroon pang Knorr cubes. Hindi natin pwedeng kalimutan yung niyog natin. Ito yung nagbibigay trademarks na nulutuin natin. Buyas, paminta, powder na yung available, kaya powder na lang yung ginawa ko. Yan o. Ito yung gagawin natin sa niyog. Ihiwalay natin doon sa kuha niya, sa shell. Katapos, i-ready na natin ang baga. Itong yung worst na hindi ko gusto, yung magawa ng apoy. Natagalan ako dito guys. Basa kasi konti yung uling. Pero pinagtsagaan namin kasi wala na tayong choice. Alangan, maghanap pa tayo ng uling sa bukid. Malayo pa naman tayo dun sa kabiasnan. O, nilagay ko na dito yung niyog. Paisa-isa. Dapat isa lang talaga. Huwag dalawa-dalawahin o kaya tatlo. Marunong kayo rumispito, no? Yan. Malalaman natin kung okay na to yung sinugba natin na bagkuan, kupras. Kung mag-black talaga siya. Dito, mukhang brown pa. Matagalan pa talaga tayo dito. Kailangan talaga na matinding apoy at saka yung baga. Binaliktad na namin. Pero konti lang talaga nasunog. Kailangan sunugin talaga lahat. Kaya kayo dyan, huwag nyo akong pikunin. Baka isama ko kayo dito sa sinaing ko na masugba ko pa kayo na. Tinuruan ako ni Busing paano magpaypay ng kuan, baga, para madali maluto. Kailangan pala talaga nakaupo ka. At saka dahan-dahan mo ilagay yung kupras mo doon sa baga. Kailangan pasensyoso ka talaga magluto ng ganito. Huwag mainit ang ulo kasi mainit na ang panahon, mainit na ang bagan, mainit na lahat na masubag yung tikakadugayan mong sige kag surang-surang. Masarap para sa ilong yung kupras pag nasunog. Amoy bibi kulon. Na mapasma talaga kami dito. Matagal pala maluto yung kupras. Yung bala ko, yung kupras na lang yung gawin kong ulam. Hindi na lang ako maghintay dun sa baka. Na-overripe siguro ni Buddy. Hinugasan man niya ng tubig na itim-itim na talaga yung kupras. Iwan ko lang kung magamit pa ba to. Parang uling naman to Buddy. Hindi naman siguro to kupras. Iba siguro yung nakuna mo. Pero sabi niya sa akin, ganyan talaga daw magluto ng kupras. Katapos mo lutuin, idikdik mo daw dito sa lusong. Yan o, lakasan mo lang talaga daw pagdikdik para madurog lahat, mapowderize. Kasi masapla daw sa bibig pag buo pa yung kupras, kaya dikdikin mo talaga ng mabuti. Grabe naman si Buddy ko makadikdik, para bang may problema, may hinanakit yan o. Galit na galit yung muka. Sinabihan ako ng Buddy ko na kailangan talaga daw with feelings yung pagdikdik doon dito sa kupras. Kaya ganito na lamang siya makadikdik, yan o. Pagkatapos itong luyang dilaw, dinikdik rin. Haluin lang daw ng mabuti kasama yung kupras at saka luyang dilaw. Pagkatapos ilagay mo dun sa karne. Yan o, parang i-marinate mo. Ang itim-itim pala. Sing itim ng puwit mo. Yan o. Wala talagang sinayang yung body ko. Yan o. Pinagtyagaan niya talaga kahit konti na lang para ma-mix na lang doon sa karne. Pagkatapos niya yun, hinalo-halo na niya. Gikumot-kumot na niya pag-ayo. Wow! Para ma-mix daw yung kupras at saka luyang dilaw doon sa karne. What? No, kailangan lagyan din ng feelings. Hindi din gaanong pwersahan yung paghalo. Kailangan ginto lang. Sana all. Nilunod na ni Buddy yung sibuyas at saka yung luyang dilaw din na sobra. Hindi pala pwede iubos. Ginisa niya, yun o, inukay-ukay. Hanggang mag-brown daw yung color, tsaka pwede na daw ilunod yung ibang lamas. Pero antayin talaga mag-brown. Sabi niya, yun na talaga ang luya, tsaka yung bombay para maamoy-amoy. Katapos dyan yung na ahos, yung Tagalog nun, bawang. Okay naman yung brown-brown na, kaya nilagay na ni Buddy yung karne. Kasama na yun ang green lemon. Yan o, kinamay pa ni Buddy. Si Buddy talaga mahilig magkamay-kamay. Meron naman talagang kluwag. Bakit hindi niya ginamit? Kinamay pa talaga. Pero sabi niya ganito talaga daw mag-process. Di pwede hindi kamayin. No, yan, kinuskos. Yun pala yung purpose ng lemon green. Pangtrapo sa naiwan na residyo. Ang galing talaga ni Buddy ko. Iba talaga mag-isip. Yan o. Oh, yan. Ano naman yan, Buddy? Yung luyang dilaw na sobra. Parang wala man sabaw, Buddy. Lagyan kaya natin ng sabaw para malilamnam naman ng konti. No? Ayan. Biglang may sabaw na. Ang galing talaga ni Buddy ko. Yan, luto na pala.
Pero sabi ng body ko, matigas pa daw to ng konti at saka kulang ng sabaw. Kailangan dagdagan pa daw namin ng sabaw baka kasi may magkulang. Kaya yun, pasensyoso naman tayo kahit gutom na talaga, di wala tayong magawa. Si body na may sabi, lagyan ng maraming sabaw. Ayun, lalagyan na naman namin ng ulit ng sabaw para rumami yung sabaw niya at saka maraming makakain. Pero in fairness, ang galing nito, ang sarap talaga. Ang tawag pala dito, tula ito, one of the delicacies of brother Muslim natin, no? Ang sarap nito, nakatanggal ng panuhot.